Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Sa ating part 2 na ating Facebook Live, pati sa YouTube, mapapanood po tayo. Pinag-usapan natin kalusugan ng bayan. Sa part 1, pinag-usapan natin, Doc Lisa, yung mga top 10 causes kung bakit namamatay ang mga Pilipino, heart disease, heart attack, stroke, tapos kung bakit nagkakasakit, mga high blood, tuberculosis. Ngayon naman sa part 2, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sanggol at mga buntis. Kasi yan din ang isang malaking problema natin. Marami ding mga bata below 1 year old ang namamatay. So tingnan natin ang statistics natin. Kaya gusto natin siyempre maging ligtas ang ating mga bata at ating mga buntis. So ang ating mga nanay. So ang number 1 cause of death sa mga bata, kung titingnan nyo, pulmonya. Yan ang babantayan nyo sa mga anak ninyo. Oras na hinihingal na yung bata, pulmonya, 14%. Number 1 cause of death dito sa mga sanggol. Sepsis, infection sa dugo ng newborn, number 2. Respiratory distress, hindi makahinga ang bata. Biglang hindi makahinga, number 3 cause of death. Ito, sa panganganak, masyadong maliit yung baby. Ito po, number 5, alam ko to. Congenital heart problem. Mga congenital, may butas sa puso. Yan, number 5 cause of death. Na-aspirate. Aspirate, hindi maganda. Yung umiinom ng, nagpapadede, umiinom ng gatas, na-aspirate, napunta sa baga. Tapos ito, pagtatae. Pero syempre, babantayan natin itong number 1, pulmonya. Pag yung mga bata, paano nyo malalaman may pulmonya? Napakabilis lang gamutin ng pulmonya Antibiotic lang. Pero hindi makukuha kadalasan ng antibiotic na iniinom. Kailangan dadalhin sa ospital, antibiotic sa swero. Paano nyo maliligtas? Minsan may nakikita na kaming mga nanay, yung bata talagang pulmonya na, hindi na makahinga, ay padalhin sa ospital. Kahit walang pera, dalhin nyo. Kasi walang choice Walang choice. Paano malalaman kung yung sanggol, yung mga bata, may pulmonya? Simple lang. Hindi ko matanggal yung baro ko Tatanggalin dapat yung baro ng baby. Titingnan nyo yung ribs. Yung ribs niya dito. Bibilangin nyo yung paghinga niya. Yung paghinga ng baby. Sa 1 minuto, pag yung hinga niya lumampas ng mga 40 breaths, kahit 50 or 40 breaths, lampas na 40 ang paghinga niya, o lampas na 50 times, medyo mabilis ang paghinga, may pulmonya na yon. Okay? Tingnan nyo dito sa ribs ng mga bata. Pag binuksan nyo yung, tinanggal nyo yung baro niya, pag nakita nyo, pag ito yung ribs, pag lumulubog yung balat habang huminga, exhale, yung retraction, pag lumulubog, ibig sabihin, hirap siya huminga, may pulmonya yung bata, dadalhin agad sa ospital. Pag walang pera, hanap tayo ng pera, utang tayo. Okay? So, yan ang number 1 cause of death, pulmonya. Ngayon, syempre, meron din naman dahil sa pagbubuntis, kaya maliit yung bata, kulang sa nutrition. Ito kasi ang data natin sa Pilipinas. Yan. Kaya marami ring mga buntis ang nagkakasakit at may namamatay. Sa Pilipinas, wala pang 50% ang nakikita ng doktor sa panganganak. 47% doktor ang nagpapaanak. Ang karamihan nagpapaanak, doktor nga, pero 47%. Next ay midwife. 38%. Okay lang ang midwife, wag lang biglang cesarean. Diba? Kasi pag biglang cesarean, paano na? Meron din tayo sa mga hilot, at meron iba sa bahay na lang. Kailangan maparami natin yung nakikita ng mga doktor tsaka ng midwife. Ito yung dahilan kaya marami ring nadidisgrasya ng mga buntis. Saan pinapanganak ang mga babies sa Pilipinas? Ito. Meron naman sa ospital, sa health facility, pero marami pa rin sa bahay. Ito, based on this data dati, 17%. Yan. Ito po, alam ko marami na tayong nagawang tips, di ba, sa pagbubuntis, paano mabuntis. Anong edad pinakamaganda magbuntis? Yung sinasabi namin payo, hindi naman namin haka-haka Based on studies. Alam ko yung iba hindi papayag. Sasabihin ng iba, kahit 45 years old ako, gusto ko magbuntis. Pwede naman magbuntis kahit 45. Kaya lang,
iba na yung pagbabantay, iba na yung pag-check up, iba na yung pag-blood test, talagang seryosong bantayan. Bakit namin sinasabi? Hindi sa dahil ayaw namin mga anak kayo. Base yan sa mga statistics. Tingnan nyo. Ito po ang mga babies na namamatay. Yan o. Ito mga babies na namamatay sa loob ng tiyan. Base sa edad ng nanay. Titingnan po ninyo. Pag ang edad ng nanay ay ganito. 20 years old yung nanay hanggang 24 years old. Kita nyo, ang namamatay na bata ay 3.2% lang. Ang mga fetus na napakababa, ayan o, lowest. Pag edad 25 to 29 kayo magbuntis, ang namamatay 3.9%. Mababa lang. Di ba? Safe. Tingnan nyo naman to. Pag ang nanay ay edad 40 na pataas. Pag ang buntis na nanay ay edad 40 pataas, from 3.2 biglang tumaas, 8.2%. 8.2% ang namamatay sa loob. Bakit? Siyempre, pag mas may edad na yung nanay, nandiyan na yung complication eh. Mas magkaka-diabetes, mas may high blood, mas nagkakaedad, mahina na yung katawan, mas may edad na, kahit yung mga egg cell, mas may edad na. Diba? Mas hirap na siya eh. Mas hirap na siya. Kaya based on statistics, pwede naman magbuntis. Kaya lang, handa tayo sa ganito kataas na risk eh. Kumpara sa hanggang 35 years old, okay pa. Ayan, 4.8. Kung gusto nyo pa hanggang 40, pwede, pero medyo tumaas na rin dito. Ayan. Paglampas 40, ganyan, napakataas. Kaya ang ibig ko lang sabihin, kung magbubuntis kayo ng ganitong edad, pwede, pero dapat talaga ready tayo magpa-check up. Dapat talagang bantay na bantay. Kasi madalas na rin cesarean, kailangan sa ospital na, kailangan OB na ang titingin sa inyo. Hindi na pwede sa basta-basta. Meron ba na bubuntis above 40 na maliligtas? Meron din. Pero syempre yung risk na doon. Next, pakita natin itong mga tips. Dahil dito, may ginawang mga tips si Doc Lisa. Para maging ligtas ang mga buntis, meron siya mga hinandang tips kung anong kakainin at ano ang gagawin. Yan. Sige. Ready? Sa Doc Lisa. Magandang araw sa inyo. Ang topic natin, tungkol sa mga buntis, ano yung pwede nilang kainin, bakit kailangan nilang kumain ng mga ituturo nating pagkain. Una sa lahat, dapat mag-ingat ang mga buntis. Lalo na yung mga mapapayat at sobrang taba, yung umiinom ng alak, huwag po tayong uminom ng alak, yung mga teenager na naging ina o yung edad 35 pataas, kung may diabetes at high blood, kailangan gamutin. Yung mga babae na kulang sa pagkain dahil sa kulang sa pera, kailangan maalalayan sila. At kung yung ipinagdadalang tao kambal o triplets, mas inaalagaan sila. Ngayon, ano ba yung mga pwede nating kainin? Ito po yung gusto nga natin kainin ng mga buntis. Sa unang 3 buwan, makapaggulay sana tayo ng 2.5 tasa sa maghapon. Kapag ika-4 na buwan hanggang ika-9 na buwan, sana umabot tayo ng 3 tasa ng gulay. Pagdating sa prutas, 2 cups, ang gusto natin kada maghapon. Pagdating sa mga kanin, pagdating sa mga tinapay, ito po yung dami. 1 tasa, 2 tinapay, ganyan. Pagdating sa milk, pwede tayo hanggang 3 cups. Kailangan natin ng milk, ipapaliwanag natin mamaya. At kailangan din natin yung mga source ng protina. Lagi ngang sinasabi, iba't ibang kulay ng prutas at gulay. Damihan po natin yung ating mga whole grains o kanin, yung ganyan. Pagdating sa milk, kung pwede low fat, pero kailangan natin yan, ha? Pagdating sa protina, meron tayong iba't ibang sources ng protina. Ngayon, ang gusto nating weight gain o pagtaba ng nanay,
ay ganito po. Gusto lang natin 25 to 35 pounds sa loob ng 9 na buwan na pagbubuntis. Sa ganito nahahati yon. Ito kasing breast ng nanay, nagagawa ng gatas, medyo lalaki. So, a-add tayo dyan ng 1 to 2 pounds. Yung baby, gusto natin 6 to 8 pounds ang ilalabas natin. Ayaw natin ng mga 5 and a half pounds pababa kasi mas nagkakasakit yung mga batang yon. Yung placenta, 1 to 2 pounds. Yung bahay bata, 1 to 2 pounds. At syempre, yung fluid, 2 to 3 pounds. So, pag in-add nyo yan lahat, dapat 25 to 35 pounds lang ang ating itinaba. Ngayon, dun sa mga teenagers, syempre, underweight sila o yung mga payat, pwede kayo hanggang 40 pounds. Gusto nga sana natin mas malaki, 28 to 40 pounds. Kung normal weight kayo, gusto natin 25 to 35 pounds lang. Alam ko, sasabihin nyo, dalawa pinapakain ko. Hindi po, hanggang 25 to 35. At dun sa bago magbuntis, medyo mataba na, hanggang 15 to 25 pounds lang ang dapat ninyong idagdag na timbang. Dun ho sa mga sobrang taba na bago magbuntis, hanggang 11 to 20 pounds na lang ang pwede ninyong idagdag na timbang. Bakit? Kasi ayaw nga natin yung diabetes, tsaka yung high blood. Yan yung mga iniiwasan natin. Ito po yung mga pwede nating kainin. Ito, so, ang topic nga natin, pagkain para sa mga buntis. Ito yung mga dadamihan natin pagkain, protina. Ano ang mga source ng protina? Syempre, karne, baboy, manok, na tinapyasan ng taba. Pwede din ng mga itlog, munggo. Ang source po ng protina, pwede po ang mga munggo. Nuts, peanut butter. So, kailangan natin ng protina kasi nagbi-build ng muscles. Pangpadagdag sa muscles ng baby at saka ninyo din po. Pagdating po sa mga fats o essential fatty acids, ito yung tinatawag natin, gusto natin mas maraming omega-3 fatty acids kasi yun yung nagiging DHA at EPA. DHA, kailangan yan sa pag-develop ng retina ng mata ng baby. Ano yung mga sources niyan? Alumahan, galunggong, yung mga fatty fish, hasa-hasa, tamban, sardinas. Yan, sardinas. At yung mga canned tuna. Pwede ho yan sa mga buntis. Ito yung ating mga tunsoy yan. Pagdating sa calcium, vitamin D, phosphorus, magnesium para sa buto at ipin ng nanay at ng bata. Calcium ang source, dilis. Alamang, silinyasi, tunsoy, 3 tasang gatas sa maghapon, meron din ang munggo. Tapos yung mga nuts natin, pwede din. At berdeng dahon, huwag kakalimutan, source yan ng calcium. Pagdating sa vitamin D, itlog. Yung mga halaan, talaba, sardinas. Source yan ng vitamin D. Magnesium, berdeng dahon ng gulay, peanut butter, nuts, mani, kasoy. Kailangan natin lahat yan para sa buto at sa ipin. Kailangan din ng folate o folic acid para hindi magkaroon ng problema doon sa spine ng bata. Ano ang pinakamaraming source? Atay, berdeng gulay. Berdeng gulay, example po, alokbati. Dahon ng gabi. Yung mga favorite nating berdeng gulay, malunggay, saluyot, soya milk, tsaka tofu, marami yung folate at folic acid. Iron, kasi dadami yung dugo ng nanay. Mag-a-add ng 50% ng blood volume. So, ang source ng iron, atay, pula ng itlog, halaan, dilis, alamang, at berdeng gulay. Vitamin B12, partner yan ng folate. Ang source ng vitamin B12, itlog, baka, manok, gatas, isda. At
ang mga buntis maraming nararamdaman. Kaya ang tips natin, di ba nakakaramdam sila ng morning sickness o yung hilo at suka sa unang 9 na linggo. Maaaring dahil ito sa pagbabago ng kanilang hormones. Nagbabago din ang kanilang pang-amoy, kaya minsan kahit pritong isda lang, masusuka na sila, parang mahihilo. Ang tip natin sa mga buntis, small frequent feedings, madalas na pagkain, pero unti-unti. Pwede rin nyo silang painumin ng mga luya. Ito, yung salabat, nakakatulong din yan sa hilo ng mga buntis. Ngayon, ang mga buntis, meron ding tinatawag na paglilihi o food cravings, iba't ibang pagkain. Ang tip natin, kung maglilihi kayo, piliin natin yung mga normal na pagkain at yung mga healthy na pagkain, yung makakatulong sa inyo. Tulad ng mga prutas. Ito, maraming nagsasabi, nagawa sila ng parang katanungan sa mga buntis. Tapos nakita nila yung mga top 10. Ito daw ang pinakamadami. Mangga, yellow and green mango, apple, buko, mais. Kung yan ang pagdilihihan nyo, okay lang kasi healthy lahat yan. Ang buntis po nagtitibi din. Tumitigas ang kanilang pagdumi. So, damihan natin ang pagkain ng mga fiber. Anong example ng fiber? Yung 4-piece, pakwan, papaya, peras, prune juice, lahat ng gulay. Yan, maganda yan sa pagtitibi. Ang mga buntis nagkakaroon din ng heartburn o yung parang nangangasim kasi nga lumalaki na yung tiyan nila, na pupush na. So, mas naglalabas ng acid. So, ang tip natin is small frequent feedings ulit. Konti-konti, pero dalasan na lang. Bawal ang alak o alcohol sa mga buntis dahil nga sa alcohol fetal syndrome o ang alcohol fetal syndrome, yung bata nakita nila nagkakaroon ng mental retardation, hindi makaintindi maigi, tapos yung mukha nila minsan may kakaibang itsura, tapos hindi gaanong lumalaki. So marami pong nagiging problema kapag umiinom ng alak. So kung pwede, wag na wag tayong inom ng alak. Pagdating po sa seafood, pinag-uusapan na rin ito, kung pwede, yung iwasan muna natin yung mga isdang malalaki kasi nga dahil sa methyl mercury. Kung pwede naman yung mga isdang maliliit, yun na lamang muna. Yung mga canned light tuna, pwede po sa mga buntis yan. Pwede rin ang mga hipon at mga maliliit na isda, yung mga binanggit natin kanina. Iwas din sa maraming caffeine at sa sobrang alat na pagkain para hindi tayo gaanong manasin. So, yan ang mga tips natin sa ating buntis. Kung pwede, kumain po tayo ng sapat at may nutrisyon para po sa inyo at para dun sa baby nyo. Yan din ang kakainin natin kapag nagpapadede na tayo. Okay. Salamat sa iyo. May question tayo. Pwede daw ba soft drink sa buntis? Siyempre, hindi pwede soft drink sa buntis. Nakakataba ang soft drink sa buntis. Yes, dito tayo. Okay, meron lang akong mga short tips para sa inyo. Okay. So, pinag-usapan natin ngayon tungkol sa mga problema ng bayan, diba? Sa mga buntis, yung mga nagkakaroon ng sakit. Explain ko lang po, ito kasi ang pinag-aralan natin, Doc Lisa. Pakita ko lang itong ating pinag-aralan, itong plaque. Okay? So, very proud ako dito kasi nag-aral ako ng public health noong 2001 sa UP Manila. At natutuwa naman tayo, nakakuha tayo ng highest academic performance doon sa Master of Public Health. So, bukod sa cardiologist, sakit sa puso, pati sa internal medicine, inaral po yung public health. Ito po ay nakakalungkot na datos na nakita natin doon sa pag-aaral ko. Kung titingnan nyo, ito yung mga namamatay sa atin per region. Yan, sa NCR, kung ilan namamatay. At makikita natin dito sa graph, ilan ang nakikita ng doktor, ilan ang hindi nakikita ng doktor. Itong kulay pink sa baba, light pink, yan lang ang nakikita ng doktor.
So makikita mo sa buong Pilipinas, 40% lang ang nakikita ng doktor. 60% ay namamatay na lang sa bahay. Okay? Sa Metro Manila, sa NCR, mas marami ang nakikita ng doktor, almost 60%. Pero 40% pa rin. Sa ibang mga regions, like Region 8, napakababa. Sa ARMM, wala pang halos 15% lang ang nakikita ng doktor. At 85% ay namamatay na lang sa bahay. Yan ang malaking problema ng kalusugan natin. Kaya ang life expectancy natin sa Pilipinas ay 70, 71 years old lang. Tingnan din natin, ito yung mga top 10 causes of death natin sa Pilipinas. Sakit sa puso, number 1 cause of death. Stroke, cancer, pulmonya, accidents. At konti lang ang nakikita ng doktor. Ayan o, almost mga 40 or 45% pa lang. Karamihan ay namamatay na lang sa bahay. Posible na walang pera, kaya hindi na idala. Malamang siguro walang pera. Pero yung iba siguro baka hindi rin alam, medyo na late sa pagpa-check up, hindi alam yung sintomas ng mga heart attack, kaya nagkaganoon. Ito po yung goal namin ni Doc Lisa. Ito yung matagal ko na sinasabi. Kung gusto natin ayusin yung problema ng bayan, meron akong shortcut eh. Mamaya i-explain ko yung long cut, pero bibigay ko muna yung shortcut. Ang shortcut, ito po yung goal natin. G-O-A-L. Pag ito lang masosolve natin sa buhay ko, happy na ako eh. Para sa bayan, number 1, G, dapat yung gamot ibababa pa rin yung presyo. Wala pong kawala dito. Unang-una, marami tayong gamot na napakamahal. Chemotherapy, napakamahal ng presyo sa Pilipinas ng mga gamot, almost 10 times. So, pag nasa Pilipinas ka, ang gagastusin mo parang 100,000 for 1 chemo session. Sa ibang bansa, baka 15,000 lang. So, gamot sa chemo, mga gamot sa thyroid, mahal pa rin, gamot sa utak, mental health, dami pa, gamot sa hika, mahal pa rin. So, dapat ibaba ang presyo. Kasi habang mahal ang presyo ng gamot, hindi mabibili ng kababayan natin. Pag hindi nabili, magkakasakit. Kaya maiksi ang life expectancy natin. Sa ibang bansa, libre ang gamot. Number 2, ang goal natin, O. Ang operasyon dapat talaga ilibre sa may hirap. Hindi ko sinasabi ilibre yung mga brain operation o heart operation. Kung kaya, mga mahal yun eh. Ang sinasabi ko lang ilibre yung mga simpleng operation, mga bukol sa suso, kailangan libre na yon. Thyroid, gallbladder, myoma, luslos, yung mga simple, mga bukol-bukol. Kasi ngayon, hindi libre. Posibleng libre yung ospital, libre yung doktor, libre yung kama. Kung may PhilHealth, baka may bawas. Pero ang hindi libre yung blood test, babayaran mo. ECG, X-ray, babayaran mo. Kung may biopsy, babayaran pa natin. Kung kailangan mo ng dugo, sa myoma, kailangan mo 2, 4 na bag ng dugo. Mahal ang dugo ngayon. Wala ring libre. Check-up, wala ring libre. Urinalysis, kahit ihilang, wala pang libre. So, para sa akin, kailangan itong package. Let's say may thyroid problem ka, yung buong package, yung check-up, hanggang yung gamot, pang-uwi, kailangan libre. Kasi kung hindi mo maililibre lahat, hindi sila maoperahan. Kaya libo-libong Pilipino ang hindi makatrabaho kasi may goiter, hyperthyroid, may myoma, dugo ng dugo, kaya hindi makatrabaho. Pag hindi makatrabaho yung kababayan natin, mahina bansa natin eh. Mura lang to. 20,000 lang. Sa tingin ko 20 to 30,000 kayang-kaya na operahan ang isang pasyente. Ganun lang kababa ang presyo. Maybe baka 10,000 kaya. So, gamot, operasyon, yung mga simpleng operasyon lang gusto ko muna, tsaka na yung mamahalin. Pero kung may budget, okay, mamahalin. Number 3, napakahalaga, yung pag-iwas sa sakit. Kaya nagtsatsaga tayo dito sa Facebook Live. Salamat sa Facebook, salamat sa YouTube, sa Google, nakakabigay tayo libreng payo sa buong bayan natin. Ang advice sa kalusugan, kulang na kulang pa. Kulang na kulang. Kailangan lahat ng sakit. Kaya ako naghahanap ng mga doktor na tutulong sa akin. Nakakuha na tayo na isang pedia na tutulong, isang cancer specialist, isang endocrinologist na magbibigay ng libreng payo at tamang payo sa mga kababayan. Yung walang binibenta, walang agenda, walang kita, tulong lang. So, advice sa kalusugan, dapat libre yan. Ito, kaya na natin itong A, nagagawa ko na to. Pero itong G-O, hindi pa kaya sa budget na. At ito, napakahalaga, itong L.
sa goal natin. Ang laboratory test dapat ilibre. Kasama yung check-up. Pag walang check-up, hindi alam ng kababayan natin may diabetes siya. O walang blood sugar test. O pag masakit ang tiyan, wala tayong libreng ultrasound. Hindi natin malalaman. Baka may bukol na, may gallbladder stone. Kaya hindi gagaling yung kababayan natin. Basic lang to, kaya to sa budget ng gobyerno. Ito lang yung goal natin. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ko. Yan ang shortcut goal para sa bayan. Okay? Ito, top 10 causes of death. Okay. At dito nga, sa poor health status ng Filipinos, dapat magtulong-tulong ang health workers, magtulong-tulong ang nurse, mga politiko, mga researcher, tulong-tulong. Yan ang shortcut. Bibigay ko rin po sa inyo, madali lang to, a little long cut, 1 to 10. Number 1, 10 na medyo mas malawak para maayos yung problema ng kalusugan ng bayan. Iniisip ko kasi, for 100 million Filipinos or more, number 1, kailangan maayos yung mga ospital natin. Yung government hospitals, health facilities, kailangan talaga malagyan ng budget at libre na dapat yung mga check-up sa outpatient. Hindi katulad ngayon, merong mga government hospitals sumisingil ng 50 pesos, 100 pesos. Pulubi na nga, isisingilin mo pa ng 50 pesos. Talagang mamamatay sa kalye yun. Pag sisingilin mo, sorry nagsasabi lang tapat. Kasi government naman hindi mo kayo malulugi niyan. Libre na natin. Kawawa naman. Gusto mo ako na magbabayad. Number 2, dapat mas maraming health workers. Health workers, doctor, nurses, midwives na tutulong dun sa bayan natin. Yung tumutulong ng libre. Number 3, syempre yung PhilHealth, kailangan i-expand pa. At mas marami pa matulungan. Ang gusto ko lang sa PhilHealth, isali yung outpatient. Dapat masali outpatient. Kasi kung iintayin na lang natin ma-hospital yung pasyente, katulad na pinakita ko kanina, na hospital, tsaka babayaran ng PhilHealth, mauubos ang pera ng PhilHealth. Pero kung bibigyan mo ng libreng check-up ang bawat Pilipino, matutulungan natin, di ba? Alam mo na may diabetes ka na pala, may ganitong kasakit ka na pala, maaagapan natin. May kidney problem ka na pala, maaagapan natin. So, number 3, PhilHealth. Number 4, maternal and infant deaths, babawasan. Tulad na sinabi ko, sa maternal death, paano man liligtas ang buntis? Simple lang. Nanay kailangan mag-check up. Mas marami sa ospital pinapanganak. Number 3, kailangan medyo hiwalay yung pagbubuntis. Every 3 years ang pagbubuntis. Yung tatlo lang. Check up, mas dalhin sa ospital, pa-check up, at space konti yung pagbubuntis. Sa mga bata at sanggol na mamatay, 3 strategy lang. Simple lang. Shortcut to Number 1, breastfeeding. Ang breastfeeding may tulong sa bata para hindi magkasakit. Bakuna, kailangan kompleto sa bata. Yung vaccine coverage natin mababa, kailangan may taas. Number 3, tama ang nutrisyon ng bata. Sa mga heart disease, tinuro ko na sa inyo mga diabetes, gulay, prutas, iwas sigarilyo. Okay? At yung presyo ng gamot, ibababa. At last na lang, para makaiwas tayo sa cancer. Diba? Paano makaiwas sa cancer? Sabi nyo, hindi kaya iwasan cancer. Kaya iwasan. Lung cancer, paano iwasan? Tigil sigarilyo. Iwas pollution. Liver cancer, paano iwasan? Hepatitis B vaccination. Papabakuna lang tayo sa hepatitis, mas mababawasan ang liver cancer. Wala pa tayong libre niyan. Breast cancer, cervical cancer, skin cancer, paano maiiwasan? Napakataas yan ng breast and cervical. Early screening and treatment. Meron lang check up yung breast, check up lang yung pap smear sa kababayan, mahuli yung bukol sa suso ng maaga, mahuli yung mga bukol sa matres na maaga, maoperahan maaga, magamot maaga, ligtas na. Ligtas na. So, yan yung mga shortcut natin. At isa pa, last na lang, diarrhea. Ang dami nagkakasakit sa pagtatae. Medyo mahirap to ibang agencies to. Pero 3 ways to reduce diarrhea in the country. Ligtas na tubig. Malinis na tubig. Number 2, hugas kamay. Hugas lang kamay pagkatapos umihi, dumumi, iwas pagtatae. And number 3, itatapon maigi yung ating dumi. Hindi pwede dudumi lang sa kung saan-saan,
tapos pupunta yung dumi sa sapatos, papasok sa bahay. Kailangan yung waste disposal talagang merong toilet, kung wala, kung sa probinsya, ibaon sa lupa, para yung dumi, nandun kasing sakit ihiwalay sa bahay. So yan po ang ating tips sa araw na to. Nakita nyo, pinag-aralan ko na maigi, sana matuloy natin. Pero ang simple way lang talaga, kung masusunod natin tong goal, ay masaya na ako. So, one day, ito matutupad yan sa tulong ng Diyos at sa tulong ninyo. Doc Lisa, salamat sa mga nanonood. Okay, God bless po. Ayan, si Reggie, kumuha ng ating video. Reverse. Yan. Salamat po. Sana nakatulong sa inyo. Doc Lisa, final words? Yes, so maraming salamat po sa ating mga babae na planong magbuntis. Paghandaan ho natin yan. At doon naman po sa mga nagkakasakit, meron tayong kakilala, marami pong nalalapitan, mga PCSO, basta magpagamot lang tayo para lang maagapan hanggat hindi pa malala yung ating mga sakit. Yes. Maraming salamat. Salamat sa pag-like at salamat po sa pag-share para maraming makanood. God bless po. Bye-bye po.